Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang. I'm from Japan, kabayan. Virgo, this reading is for you. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. Sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Paalala ko lang pala sa mga hindi ko nare-replyan, nasa spam po ang inyong message. I-add nyo muna ako sa Facebook para hindi ma-spam ang inyong message. After na lang na ating session, i-unfriend nyo ako, okay lang po. This is a general reading, kabayan. Kunin mo lang sa'yo at itapon na ang hindi sa'yo. Maraming salamat sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto na personal reading, all the details nasa baba po ng video na to. Tingnan natin. Maaring vice versa. Maaring nangyayari, or mangyayari pa lang. Oh, apology. Okay. Ay, Virgo. Ang ganda ng Siyempre sa ngayon, nandito ka na sa situation mo na parang may sitwasyon ka na panatag ka na, may mga sitwasyon na nagiging okay ang lahat. Or nakakatulog ka ng maigi, meron ng mga sweet dreams, meron ng sitwasyon, minsan darating ka daw sa time na tatamarin ka, may sitwasyon sa'yo na nagiging komportable na ang lahat at may satisfaction, no? Siguro may mga hiniling ka, or maari magbabakasyon ka, o may mga inaasam ka na isang situation na nagkaroon ng satisfaction. Yes, nandun rin yung pinag-aralan mo yung mga bagay, naghanap ka ng mga proof, naggawa ka ng mga strategy, mga pag-iisip, maaaring pag-iisip, ganyan. Pag-iisip to daydream ng mga ganun. Maari din na may mga sitwasyon na nagpayo ka or may nagbigay sa'yo ng payo, ng advice, yan, no, para sa magkaroon ka ng ganitong situation. Kumaga, meron kang inasam na isang sitwasyon na naging okay ang lahat. Maari nakinig ka rin sa mga payo ng iba at pinag-aralan mo itong situation na to. So, iba dito siguro meron kayong mga sitwasyon na you investigate, no, sa mga paligid, kasama sa paligid, kapatid, kung sino man yan, no, maaring gano'n. And then yun nga, parang nandito sa kapanatagan ang nakita ko dito. So iba dito, kasi we have the reservation, yun nga, nagkaroon ng yung sa pag-i-investigate or pagiging kalmo mong tao, naging okay ang lahat, no? Kumbaga, worth it yung pananahimik mo na pagkilos, na pagmamanman, naging worth it naman ang lahat kasi nandito siya. Kumbaga, hindi ka, halimbawa, meron ako kaaway, meron ako nadinig na chismis, halimbawa lang may nadinig akong chismis, sabi nito, ganito daw ako, ganyan ako. Hindi ka agad hindi ka tumahol, di ba? Hindi ka tumahol or hindi ka nangagat. Kumbaga, inimbestigahan mo yung mga bagay-bagay, pinag-aralan mo yung mga bagay, nakinig ka muna sa paligid, ganyan. And then, worth it kasi na-achieve mo yun, no? Kumbaga, naging okay ang lahat. Hindi siya naging masama at hindi siya lumala. Kumbaga, kung sa iba hindi lumala at kung sa iba naman nalaman mo yun, katotohanan. Diba? Maaring sa sarili mo, maaring sa ibang tao, kung saan sitwasyon yan. And then we have the apology. Ibig sabihin, meron ka isang sitwasyon na pinag-aralan mo maigi, hiningi ka rin ng guide, no? And you have your dream and your faith kasi hindi nawala yun eh. Naging kalma ka lang dyan. Oh. And then talagang handun ka sa perseverance. Kumbaga, yung mga sitwasyon na yun, naging kalma ka, nireserve mo yung feelings mo, you have faith na magaganap yung sitwasyon na inaasam mo, na dinay-dream mo. Kaya dito kasi sitwasyon na maaring, yes, maybe there's a forgiveness or you have a guilt or may mga guilty, either vice versa tayo maaring may confession din akong nakita, either sa sarili mo, or may tao magko-confess, or ikaw ang magko-confess, no? And then nga, kung ano naman daw yung sitwasyon na yun, nakita ko naman dito na nagkaroon ng resolution. Kumbaga, yung kung ano mang apology to, pagiging kalma and paniniwala, no, sa sarili, yan, naging okay ang lahat, nagkaroon ng solution dito. At napas mo yung mga bagay na iyon. Tingnan natin. And the blessing, tingnan mo. And you have the blessing.
And you have the blessing, and yan nga, and readiness. Talagang handod ka na because of this blessing, malit man o malaki to, sa'yo man tumama o sa anak mo o sa paligid o sa mga mahal mo sa buhay, andun yung blessing na dumating sa'yo, no, na naresolbahan at naging kalma ang lahat. Yung ibang wish mo, na dinidream mo, na kampante, naging kampante yung nararamdaman mo sa ibang tao dyan, yan, na hindi yung naging blessing ka, no? And then, ready ka na ngayon, no? You are ready ka na to arrange, na to front again yung sitwasyon na tatahakin mo ngayon, no? Sa nakita ko dito. At ready ka na sa blessing na yun, sa nakita ko dito. Syempre, we have then the gift and the care na handun na yung ano yung gift na yun na galing sa taas, yung blessing na yun na galing sa taas. And nandito na yung situation na you i-care mo siya or you need to care, no? Pahalagahan mo yung kahit maliit man na blessing o achievement na yun. Pahalagahan mo na ngayon yun, pahalagahan mo yung mga bawat naging disappointment in the past na ngayon nagkaroon na ng satisfaction. Yung satisfaction na yun, worth it yun eh. Kasi naging kalma ka lang, hindi ka kumagat o tumahol. Ganyan. Syempre, handun pa rin yung pagkilos. Syempre, nandito naman si Ebelis. Kaya okay ang naging lahat. No? Kaya, you need to take care na ngayon na pangalagaan itong gift na ibinigay sa'yo ni Lord, no? Kung ano man yun. Either sa'yo, malapit sa puso mo, sa paligid mo. Magkakaroon na ng mga collaboration, no? Ayan. Tingnan natin. Sweet dream. Diba dito siguro magtutulog? Okay, when it comes... Okay, ibig sabihin talaga, dumaan ka sa situation mo na nagkaroon ka ng anxiety, na burnout ka, pero yung satisfaction na nagulat ka. Either sa iba siguro to magpapahalaga sa isang babae or sa isang malapit sa puso, no, sa nakita ko dito, na dati is hindi nagkaroon ng, meron there's a chaos, na burnout ka, mga sitwasyon kasi na parang wala kang pakialam pero deep inside na handun yung concern or na handun yung pag-aalala. Yes, also, it comes dito kasi nagkaroon ng awakening, no? Kumbaga, handun yung sitwasyon na nagkaroon ng mga idea or nagkaroon ng mga unti-unting kaliwanagan sa mga naging mga dreams mo, no? Na unti-unting natutupad. And then, sinasabi rin dito, tingnan natin, bakit mayroon ako nakikita mo. Okay, ibig sabihin, mayroon kang sitwasyon na nagkaroon ka ng deep wound na ngayon, spirit mong lalabanan ito, either sa iyong business, sa tao na mahalaga sa'yo, o kaya, kasi sa chronic, nagkaroon ka ng chronic stress, na-stress ka na sobra, pero nakita ko okay na yung, no? Siguro iba sa inyo may problema sa pera, negosyo, kabuhayan, and then siguro doon, business yan. Nagkaroon ka ng burnout doon sa situation na. Kasi nagkaroon ng stagnant, no? Pero itong stress na to, nakita ko, kung ano man yung pinagdadaanan mo dito, lahat yun, kung ano man ito, lahat yun matatapos na. Kasi we have the dream. Mariresolbahan itong lahat na to. No? Sana hindi kayo naloko sa kaperahan. Pero alam mo, may tao dito na may tao dito na nasasaktan. 2 tao mo. Iba dito, 2 ang person mo. Yung isa dito, delikado. No? Yung isa ditong tao, danger person. Hindi ko alam kung may trabaho siya or may pera siya. Hindi ko alam pero hindi ko nakakita yung pagiging stable niya. Pero delikado siyang tao. Yes, nandun siya sa deep wound, andun siya sa sitwasyon na yun din, isa rin siya na nakakaroon ng anxiety or na-stress. No? Meron siyang sitwasyon na hindi niya ma-accept na nagiging okay ka na.
na nagkakaroon na ng renewal or changes when it comes sa'yo. Halimbawa, kumbaga, sa isang negosyo or kaperahan or sa relationship, yung hindi ko alam kung sino yung tao yun sa buhay mo. Halimbawa, kapitbahay mo, o kaya, kung may third party, yung isang party, ganyan. Isang party. Yung nga ganun. Kung maganahan din siya sa sitwasyon na hindi niya ma-accept na bakit ikaw, ganyan, na nakaka-move on ka na, bakit ako naiwan, kung nagkahiwalay man kayo or ano man situation na to, bakit parang mas nakakatulog ka ng maayos, tapos ako ganito, parang siya yun na-stress, no? Tingnan natin evidence. Pero someone's spying you. Ingat kayo dito, may taong magkakasakit dito May taong may sakit ako nakita dito. Then when it comes kay evidence, andito yung situation na may pagka-moody, hindi ko alam, may tao dito na moody siya. Minsan may gusto siyang sabihin, hindi ko alam kung ikaw or vice versa. May gusto siya sabihin, minsan hindi siya magsasalita. Minsan gusto. Parang hindi yung sitwasyon na ang gulo rin ng isip niya minsan. No, may taong walang pakialam. There's a blockage. May tao dito hindi pwedeng pagkatiwalaan. Tingnan ko mga sino to. A fashion. Maring may tao na naghahanap ng timing kasi may kakausap daw sa'yo. May tao na curious sa'yo. Maaring may kakausap sa'yo. Hindi ko alam, pero itong tao na to hindi siya pwedeng pagkatiwalaan. Or may galit siya sa'yo. Kung hindi man siya pagkakatiwalaan, may galit ito sa'yo. Pero gusto niya, parang may hinahanap siyang katotohanan. Maaring gusto niyang kausapin ka para may malaman siyang katotohanan about sa'yo, or vice versa tayo. Pero sa ngayon may galit, at least sa galit. Parang hando siya sa situation na wala siyang pakialam. May makita lang siyang ebidensya or may makita siyang butas sa'yo. Ganyan. May pagka-moody, may puot Ano nangyari? Hindi ko alam kung may gusto pa to sa'yo Pero, mayroon siyang gustong malaman. May gusto siyang malaman. Mabaliktad! Okay, thank you. Okay. Sa ngayon, nakita ko naman na okay ka. Na okay ka na, no? At okay na kung nasaan ka man ngayon is okay ka na. There's a movement ako nakikita sa iyo. Nagkakaroon na ng achievement at successful. Nagkaroon ng mga pagsasaayos. And there's a new horizon na nakikita ko sa iyo sa isang tao or sitwasyon mo ngayon na minamanage ngayon na nakokontrol mo na. Kasi nagkakaroon na ng happiness. Kumbaga, sa ngayon, kumbaga na dito ka sa situation mo. Ano ba ito? Nalagay ko yung andito ka sa sitwasyon mo na nagkaroon or na-release mo na yung bagay na ito, wala na to na-release mo na yung frustration, naalis mo na yung natrap ka or yung natrap ka sa isang situation o na-corner ka sa isang sitwasyon. Nagkaroon na ng freedom or nagkaroon ka na ng clear mind o mental strength sa buhay mo, no? It's good kasi nakita ko na naging maganda yung mga naging resulta sa iyo. Or magiging maganda Yung iba dyan baka hindi nyo pa naranasan pero magkakaroon ng magandang resulta. Anak, baba ka muna. Coach. Thank you. Bakit? Okay ka na Yes, kumbaga dahil sa advice ng ibang tao or you, o halimbawa ikaw nag-advise, maliliwanagan itong tao na to. Or siya ang mag-a-advise sa'yo, magkakaroon ng kaliwanagan sa tao na to. There's a healing. Kumbaga nakikita ko yung pagiging kontento. There's a emotion, ako nakita. Ang tagal mo naging emotional or ang tagal na nangyari sa'yo to heal
to something, no, sa nakikita ko. Pero sa nakita ko ngayon, nagiging okay ka ng lahat. Andun na rin yung bumabalik na yung katatagan mo, yung strength mo, yung confident mo, no? Kumbaga nandun na yung clear mind talaga. Anong reservation? Yes, you are moving on, sa nakita ko dito. Kasi ngayon, sa nakikita ko, yes, you're starting a new beginning sa buhay mo to growth. And nandun na rin yung mga magpapahalaga mo. No? Dito na rin yung clarity sa isang bagay na dati hindi mo kayang harapin. Sa nakita ko dito, yes, you are moving on. And then, nandito talaga yung situation na more kang nag-matured. Marami mga, ngayon sa ngayon, nakikita ko na yung reservation mo na worth it talaga yung mga sitwasyon na may mga ginawa kang bagay para kumpunuhin ng katahimikan at kumpunuhin mga ideas, syempre, yung isang bagay sa buhay mo sa nakita ko dito. Nagkaroon ng mga broken promises, nagkaroon ng stagnant sa nakikita ko dito. Ang dami ka nang ginagawang task sa ngayon, handun na rin yung harmony, nakokontrol mo lang yung mga bagay kasi you are moving on. Yes, nandito na rin yung there's a new beginning, kumbaga, there's a new another beautiful day sa nakita ko dito na pagpapahalaga sa buhay mo kasi either may bago ka ng trabaho, you have a family, complete happy family relationship, family man yan, relasyon man yan, kaibigan man yan, work man yan, nahandoon na yun sa nakita ko dito. And you're starting to growth na rin, no? Ito mga new opportunity na to is mas more siyang magsasucess. As nakikita ko na binavalue mo na siya, no? Nagkakaroon na ng bagong sigla, bagong liwanag sa buhay mo. Yan. Magkakaroon na. Sa iba dito, magkakaroon na. No? Mga halimbawa, para mas maintindihan nyo, may mga idea ako na gusto kong gawin. Ngayon. Yun, magkakaroon ka rin ng mga new ideas, new happiness, mga strategy, mga bagong plano sa iba. Yan, ma-achieve mo na daw yun. Kumbaga, yung mga dapas na pagdapa o hindi magandang nangyayari sa'yo is unti-unti ka nang nakakabangon. Anong apology ito? Apology for family, kasama sa trabaho. Okay. Andito yung pagsisisi. Hindi ko alam kung ikaw, we have the lovers, ibig sabihin, isa sa inyo or there's a person here na nagkaroon ng third party or nagkaroon ng sagabal sa relationship, no? Sa nakita ko dito. Pero, nakita ko dito, someone want apology or vice versa tayo. Yes, nagkaroon ng hindi magandang pamilya, no? Nagkaroon ng mga, they feel unwelcome. Someone feel unwelcome. Someone feel na hindi nag-fit ang isa't isa. No, sa nakita ko dito. Because we have the lovers, kumbaga, sorry ano yung lalaman ako. We have the lovers, ibig sabihin, isa sa lovers mo, kasi this attraction, isa sa lovers mo na maaring, or vice versa, maaring may mag-apology or vice versa, no? Maaring may taong nagsisisi, nalulungkot dahil sa nangyaring broken relationship or family or friendship man yan, no? Sa nakita ko dito. Kasi nagkaroon ng lack of support. Yun, nagsisisi siya doon. Hindi yung mga regret because of this failure. And then, there's a union, no? Nakikita ko dito. There's a union naman na pagbabalik ng isang tao sa nakikita ko dito. At maaari may humingi ng sorry. Lovers mo man siya, anak mo man siya, kapatid mo man siya, asawa mo man siya, kung sino man siya sa buhay mo. No, sa nakita ko dito. A family member or kasamahan to sa trabaho. May tao dito na i-insecure. No, may taong na i-insecure. May tao dito na ayaw, either ikaw or someone ayaw na ng teamwork. Yan. Yung nakikita ko. Maaring isa dito is pipiliin, no? Sa nakita ko ito. May tao nagigilty, may tao na gustong mag-apology at there's a confession. Yes, nagkakaroon na ng movement sa nakikita ko dito. Anong nangyari? Para saan?
Okay, ibig sabihin, may isang situation na pilit mo bibigay mo yung effort mo at biglang nandun yung takot eh. Nandun yung takot, biglang may pag-uusap, ako nakikita, na maaari nga may mag-apology. No? Because of that apology, magkakaroon ng, yan, this is a challenge para sa tao na to eh, na ma-resolutionan yung isang bagay. Halimbawa, relationship man ito or kaperahan, negosyo, something ganun. Handun yung sitwasyon na lalong bumabaksak yung negosyo ko. Halimbawa, yung pera ko, lalo kung nauubusan ng pera. Then maaring natatakot ako. Kumbaga, may isang tao or you have an idea na gagawin, tao or idea, no, na maaring makakatulong or magkakaroon ka ng clarity in mind to give an effort para masolusyonan yung situation mo. Ganun. Pag sa relasyon naman to, may tao na there's a union na mag-a-apology sa'yo, magsusorry sa'yo. Dahil ayaw niyang lumala ang situation. No? Sa nakita ko dito. And then, pero ang dami pa rin katanungan na papasok sa isipan. No? Maaring handito yung sitwasyon na ikaw or vice versa may maghihintay ng sign para magkaroon ng solution sa mga challenge na pinagdadaanan nila. May nakikita rin akong dental clinic, ipin, something ganun. Baka may biglaang sumakit ang ipin, biglaang kailangan mag-dental clinic, kailangan na, baka may nabubulok na kayong ipin, or may mga pagbulok, either pagkain yan o ano man yan, no? Ipin man yan. No? O kaya may mga sitwasyon na palala, tapos naghahanap na kayo ng solusyon bago pa ito lumala. No? Ingat kayo sa mga ganun kasi of the justice. Bakit? May tao dito na kalma lang pero nag-iisip siya. Or maybe this is you, no, sa nakita ko dito. Pero hindi ko lang maintindihan. May taong ano eh, wala pa rin nangyayaring transformation, totally transformation. Hindi ko pa nakikita. Either decision to or wala siyang totally transformation na nagaganap pa sa tao na to. Siguro pa unti-unti. No, hando kasi yung pag-iisip, no, ng sitwasyon. Yung recovering from a difficult situation itong tao na to eh. Kaya ang nakikita ko sa kanya, na may pagka-weak siya, kalma siya, pero handun yung pag-worried, no, itong tao na to. Pero handito yung support. Pero handun yung takot sa nakikita ko. Yun. Ingat din kasi ikaw or vice versa, may tao daw dito na kalma siya pero hindi mo maiisip na nadidiktahan ka na. Pero sa tingin ko, it's a good way naman. Tingnan natin, ano mangyari? Kasi tao na susuportahan ka. Kasi nasuportahan ka. Kumbaga, din yung manipulation. Ano mo? Gagawin daw niya ang lahat. Gagawin daw niya ang lahat. Ibig sabihin, gagawin niya yung lahat para hindi mo makita na minamanipulate ka niya o dinidiktahan ka niya sa mga bagay-bagay. Ganun. Ano yung faith? May tao daw na makikipag-collaborate sa'yo or vice versa. No? Ibig sabihin, yung iba sa inyo, tarot reader or magpapatarot ka or naniniwala ka sa tarot. Pero sa nakita ko to, you have a faith, no? Na magiging okay ang collaboration mo sa isang tao. Kumbaga, dito yung you have an ability na i-manage ang isang bagay to deal, to collaborate, or to partnership. Kaya mong i-manage yun. At kaya mong
paano ko ba i-explain? Yun lang, manage. Kaya mo siya i-manage. Kaya mo patakbuhin yung sitwasyon in a good way. May ability kang ganun. Tsaka handun yung you listen to your intuition eh. No, sa nakikita ko dito. Kahit minsan malungkot ka. At magulo ang isip. Sa isang taong kaibigan, sa paglayo, dahil sa kahilingan, natatakot, magsimula muli. May tao dito na natatakot siya magsimula muli. Either may tao ka nang iba-block, may tao ka nang napagod at lumayo. May travel ba kayo? May tao dito na magulo ang isip. There's a sadness ako nakikita. No? Hindi ko alam kung ikaw ito o vice versa tayo. May tao dito na maaring naniniwala siya for a tarot, nagpapatarot siya, kasi handito yung lungkot niya, magulo yung isip niya. Handito yung bigat. May mga gusto siyang malaman. Maaring may tao dito na sumusuporta sa kanya para malaman yung side ng itong tao na to. Teka lang mas kukuhanin ko pa yung para mas maintindihan nyo. Alam ko hindi yun, para ako nga lang nakaintindi ng sinabi ko eh. May tao na naniniwala, either ikaw or vice versa, or nagpapatarot kayo, di ba? May makikita. May makikita or may collaboration or dealing ako nakikita dito sa taong malungkot, pero hindi to yung magulo yung isip mo. No? You want to release yung bigat na nararamdaman mo or yung baggage na nararamdaman mo. Sa nakita ko to. Kaya may tao na kang kakausapin or may tao na kakausap sa iyo. No? Sa nakita ko dito. At naniniwala ka doon na magkakaroon ng kaayusan. Kasi you have a faith na lumabas eh. Andito yung pananakit ng ulo, pagod, sakit ng paa, or you have ba? May malalaman kang katotohanan sa tao na makapag-collaborate ka. Ano pwede ko malaman kay May achievement daw ako nakikita sa'yo. Oh, good naman yung pag-uusap na magyayari na to, yung pag-uusap na to, magiging okay. Kung ano man pag-uusap to, dito yung magiging okay ka lahat, ma-achieve mo ang happiness, or sa happiness and achievement ako nakikita sa'yo. Magkakaroon na babalik yung bagong sigla mo, and you need to learn. No, kailangan mo, dalawang angel ang lumabas mo. Kailangan na there's a new direction sa buhay mo ngayon, kailangan mong matuto sa nakaraan. No, sa nakita ko to, and maging aware ka na pag-aralan mo na at pag-aralan ang mga bagay-bagay ng mga sitwasyon na nangyari sa iyo in the past. Pumulit ka ng aral doon. Yes, there's awakening, nagkakaroon na ng transformation sa iyo or sa relationship mo o sa paligid mo. Maybe handito rin yung paglilet ko sa nakaraan, no? Let go the past, and hindi na rin, kasi yung manifest na rin. Nagkaroon ka ng self-evaluation sa sitwasyon No? Kumaga nagkakaroon na ng mga life-changing na mga decision sa buhay, na ito na yung bagong direksyon, natuto ka na, no? Andito na rin yung you're taken to the higher path. Pero ingat ka rin kasi may tao dito na spying you, or vice versa tayo. Yun. Maybe you're abandoning something, or may mga sitwasyon na pinag-iisipan mo, or ikaw or may tao na nagtimitingin kasi may taong gusto makapag-usap sa iyo. Iba to, hindi to ito. Hindi ito Hindi ito. Iba to. Maring may taong gusto makapag-usap sa iyo or vice versa. Attraction, passion. Ingat ka. Ba dito may makikilala daw kayong sa internet? Mga ganun. Tao, yung isang makakapag-usap sa'yo, may pagka-immature siya. Para may question siya. Hindi siya sa sitwasyon na, hindi ko alam kung nagkaroon na rejection sa kanya, pero they feeling stuck.
Yun yung nakita ko sa kanya. Baka anak mo, diba? Na hihinga siya ng pera sa'yo. O kaya, tumatiming siya at may tanong sa'yo. Ganyan. Maaaring may problema siya, hindi niya lang masabi sa'yo. No? Naghihintay lang siya ng sign para mag-move din siya. Ganun. Or vice versa. Arigatou namaste, Kat.